Narinig nga po natin mga kapatid na gustong bawiin ni Nanay Estrella ang kanyang apo sa kanyang kapatid na si Ate Miriam. Pero ang problema, ang ama ng apo niya ay ang bayaw po niya. Dahil nga sa kagustuhan ni Ate Miriam na ibigay ang sinasabing anak ay hinanap po niya ang kanyang asawa ng makakapareha at sinet up at ito nga po ay ang pamangkin nilang si Judith na anak naman ni Ate Estrella. Hindi po ba masakit yon na para sabihin ninyo na mag-aanak na lamang sa ibang babae? Alam ko pong masakit, kaya dinadaan ko sa biro. So nang dahil po sa pressure na naramdaman ni Ate Miriam, nabuo niya lahat ito, na iplano niya at nadamay na rin po kayo. Paano po nangyari? Hindi po ako pumapayag nung una sa pamangkin niya dahil napakabait po, lalo na nung ate ko. Kaya parang wala akong mukhang maiharap sa kanya. Pero dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko... Makukonsidera pa hubang pagmamahal yun? Opo, kasi ayokong gawin yung gusto ko sa iba eh. Gusto ko yung pinag-usapan namin. Nakadugo? Opo. Na doon niya ako tinuro, yun ang ginawa ko. Diretsahang tanong, Mang Jimmy. 3 taon po ninyong nakasama si Judith sa bahay ninyo. At ngayon nga po'y may anak kayo. May nararamdaman po ba kayo sa kanya? Una po, awa. Pero bakit po ninyo tinignan muna si Ate Miriam bago ninyo ako sinagot? Mang Jimmy, may pag-ibig o wala? Well, sa tingin ko po hindi pag-ibig kasi una naawa ako sa kanya. Hindi lang po isang beses nangyari ito sa inyo ni Judith. Maraming beses po. So napakahirap para sabihin na parang gano'n na lang, wala kayong naramdaman? Meron po, meron. Gagawa lang ng Kasi hindi naman baby? po mangyayari yun na walang nararamdaman eh. Liwanagin lang po natin, ano po yung nararamdaman nyong yon kay Judith? Pagmamahal? O awa pa rin? Awa na, pagmamahal na ganun. Pero iba yung pagmamahal sa asawa ko eh. Yung commitment ko sa kanya talaga. Matapos daw po siyang manganak ay kinuha at inilagay na nga sa pangalan ng tito at tita niya ang kanya pong anak. Pakinggan nga natin ang pinagdaanan ni Judith, Sir Tito. Pasok! Judith, diretsahang tanong, ano ang tumatakbo sa isip mo noon nung sinabi sa'yo ng tita mo at ng tito mo na ito yung gusto nilang mangyari? Sa una po, wala. Kasi, yung time na yun, akala ko nag-open lang siya ng problema sa akin. Kasi inumpisa niya ako sa kwento Kwentong ano? na sana gusto niya magkaanak. Hanggang sa dumating sa punto na gustong-gusto niya na pinakiusap niya sa akin na kung pwede, manggagaling sa akin. Hindi ka ba nagulat nung sinabi niya yun? Nagulat po ako, tapos akala ko biro niya lang. Natapos yung kwento na yun, pero nakatatak na sa isip ko. Tapos dumaan yung mga araw na ganun lagi nangyayari. Kaya lang sobrang, kung ano kasi yung pagmamahal ko sa nanay ko, siyang pagmamahal ko sa kanya. Ayoko na nakikita ko siya na gusto niya magkaanak pero hindi niya magawa. Hanggang sa sabi ko sa sarili ko, siguro kaya ko naman. Kasi gusto ko na talagang gawin yun para sa tita ko. Pero hindi ko alam na ganun kahirap. Nung nagbuntis ako, kinuha nila yung bata. Pero sabi mo sa akin, okay lang eh. Sabi mo sa akin, libre ako kahit kailan ko gusto. Nagtiwala ako sa'yo, di ba, ta? Nagtiwala ako sa'yo kasi akala ko yung kaya kong gawin, kaya mo rin ibigay sa akin. Pero hanggang dun lang, para sa sarili mo lang. Inisip nyo lang sarili nyo. Hindi mo ba lang inisip ang kinabukasan So ang buong ng anak? akala mo, Judith, umaasa ka
na makikita mo pa rin at makakasama mo at makakalapit ka dun sa bata. Opo. Tanong ko, Judith, gusto mo bang makilala ng bata na ikaw ang kanyang ina? Ang hirap po kasi magdesisyon eh. Gustuin ko man na kilalanin niya ako. Pag naisip ko na may kinilala siyang ibang mama, gaya ng tita ko, gusto kong kunin siya kung gusto ng tita ko na ako yung kilalanin niyang mama sa ngayon. Handa ka pa ring isakripisyo yun. Opo, kasi alam ko naman na mapagmahal siya eh. Kaya nga hihingin ko yung opinion niya kung willing siyang... Miriam, sobra ang pagmamahal sa'yo ng pamangkin mo. Sobra ang pagmamahal, sobra ang tiwala, sobra ang respeto, sobra ang pag-unawa sa iyo. Na hindi na niya naisip na nasira na ang kanyang kinabukasan. So yun lamang ang hinihiling niya. Ang konting panahon na mapalapit din siya sa bata. Yung mapayagan mo siyang magkasama sila nung bata. Pero pinipigilan mo pa rin at kinokontrol mo pa rin. Mga kapatid, dahil po sa kagustuhang maging masaya at makumpleto ang pamilya ni Namang Jimmy at Ate Miriam, ay nakagawa po si Ate Miriam ng isang desisyong nakasakit po sa ibang tao. At sila nga ay hindi po malayo sa kanya. Dahil ate at ang pamangkin niya ang apektado dito. At dahil din po sa isang maling desisyon na lalagay ngayon sa problema ang batang walang malay. Kaya naman po para sa kaliwanagan ng kanilang mga isipan ay haharapin po sila at ipapakausap natin sa ating pong trio tagapayo. Kaya nga dapat nga, ngayon pa lang, alam mo na yung mga gagawin mong disposition sa buhay. Hindi ko pwede na yung sa totoo, ayaw mo. Pero kung kayo hahanap, ituturo mo siya. Kung preparado ka, sabihin mo. Kung hindi, sabihin mo rin. Kasi baka hanggang umpisa ka lang. Tapos pag nakita Oo, mong mahirapan ka, ayawan mo naman yung kaso. Alam mo, yung bata ngayon na magsasacrifice. Oo. Sana po talaga sa konting panahon na yon na nakasama nyo ang ating trio tagapayo ay naliwanagan po kayo. Bago lang tayo maghiwalay ngayong umaga, may mensahe pa ho sila